Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Now, pag-usapan naman natin mga kababayan, itong isang congressman na pusang gala. Pusang gala sa Kongreso. Si Representative Meow Meow. Pretty little baby. Meow Meow. Naggagala daw po to eh. Alam niyo yung pusang gala kung saan napupunta? Ayan, baka ito nautusan lang bumili ng suka, napunta sa House of Representatives mga kababayan. Ano pa? Mukhang mesaltek. Ang tinutukoy natin ay si Congressman Kiko Meow Meow Barsaga. Kung ano-ano na po ang pinagsasabi nito, mukhang talagang, yung sabi nga may bipolar ito, sabi ng isang expert, hindi lang pinangalanan eh. Yung attitude niya, meron po siyang bipolar. Yun nga lang, ayaw niyang isa publiko yung kanyang medical records kasi hindi po medical records ng tao. Kasi pinapakilala niya, siya po ay meow meow. So therefore, hindi po doktor pang tao ang tumingin sa kanya. Doktor pang hayop. Anong ginagawa pag ganyan? Yung mga pusang gala, galang aso, ano ginagawa? Tawag ka ng animal control at dalhin sila sa tamang kalalagyan nila, sa animal shelter. Imbis na mapunta sa animal shelter, si Congressman Meow Meow napunta po ng House of Representatives. Kaya ang laking problema ng House of Representatives, binabanatan niya po lahat. Walang pakundaman ito, bastos, walang respeto. Hindi naman pala ito natapos ng pag-aaral kaya walang respeto mga kababayan. Ngayon meron pong sumausaw sa kanya, binanatan na siya. Sino pong bumanat? Si Papa Gadon. Sige, kalabanin mo ngayon si Papa Gadon. Tignan natin. Papalagang ka niyan. Baka sabihan ka, wag kang bobo! At the same time mga kababayan, meron na namang bagong ghost. Malalaman natin mamaya kung ano yung bagong ghost mga kababayan sa pamamagitan po ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways, o tinatawag natin dito po walang honest na department. Sorry naman Secretary Vince, hanggat di mo naaayos yung DPWH sa lahat ng riyon, matatawag ang lahat ng kawani ng DPWH, including you, dito po walang honest. Sorry naman, Secretary. Alam ko, sports ka. Hindi manipis ang pagmumukha mo. Dito po walang honest. Sige, baguhin mo yung imahe na yan. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan natin mga kababayan, si Papa Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Papa Gadon. Mukhang kulang po sa bitamina ang utak ng Congressman Kiko Meow Meow Barsaga, kaya pumasok na po si Poverty Alleviation Advisor. Baka may ibibigay pong kitty-kitty for animals itong si Papa Gadon kay Congressman Meow Meow. Diyan po sa politiko, ano ang sabi ni Larry Gadon? Hindi ko mumurahin. Larry Gadon tells Kiko Barsaga to grow up or become a laughing stock in Congress. So what do you think? He will not grow up because he was stuck in a childhood brain. Yung utak po ni Congressman Meow Meow ay hindi po na-develop. Underdeveloped po ito. Ito, a child in a man's body, kung tawagin natin. Ilabas mo yung magpa-doktor ka sa totoong tao. Kung totoong tao ka, magpa-psychiatrist ka. Biruin mo, tawagin mong sarili mo na pusa ka. Hindi ka. Paano nangyari yun? Mukha ka namang tao. Paano ka naging pusa? Bakit? Boses pusa ka? Kinakain mo pusa? Yung pagkaing pusa? Di ba animal lang yan? Yan yung tinatawag nyong underdeveloped ang utak. Yung 26 years old, pero ang ugali niya ay nasa 5 years old. Underdeveloped po yan. Ayaw lang sabihin ng katotohanan. Bakit?
masakit tanggapin ang katotohanan. O dapat umalma rin ng magulang nito, ilabas nyo yung katotohanan. Sabi ni Attorney ni Representative Garin, problema na nila yan sa kanilang distrito, dyan sa city council nila, nung city councilor siya sa Dasmariñas, Cavite. Bakit nyo naman kasi pinunta sa national, mga visit kayo? Ha? Imbis na dalhin nyo sa psychiatrist, ipadoktor nyo, pinunta nyo sa kongreso, walang iya kayo. Eto na po. Presidential Advisor Larry Dadon said he will not engage with Cavite Representative Miao Miao out of respect for his parents. So tingnan mo, pasalamat ka. Yung tatay mo na si sumalangit nawa ang kaluluwa, Representative PD Barsaga, kung tawagin po PD, ginagalang. Ako po ginagalang ko si PD kasi naano ko siya, nakita ko siya sa mga hearings. Karespeto po yung tatay nito, pero yung anak niya bastos. Siya na rin ang nagsabi, 'di ba, nung campaign period, I was rudely interrupted. Rude talaga, bastos. Alam niya yung anak niya bastos at inamin din nila. Sinabi rin ni Janet Garin doon sa interview niya sa DCMM na alam din ng magulang na may problema sila sa anak nila. Ang tanong, bakit nyo pa nilagay sa politika? Dapat ito nasa doktor, ito nasa pangangalaga ng doktor, nasa mental hospital ito. Ha? Ito po sabi ni Larry Gadon, quote, hindi ko mumurahin itong si Kiko Barsaga in deference to his late father, Kong PD Barsaga, who was my friend and professor in law school, and to his mother who was one of the first to sign the impeachment I filed against Lourdes Serrano. O tingnan mo, mahusay naman pala ang mga magulang. Kaya nga ito, ang pagkukulang lang ng magulang dito, hindi binigyang pansin ang mental state ng bata. Baka natatakot sila, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Face the truth. Kung may problema mental ang anak ninyo, ipadoktor ninyo, huwag nyong isalang sa publiko, huwag nyong isalang sa majority kasi matutusta po yan, magwawala yan. Kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng gabay. Kung may bipolar siya, kung schizophrenic siya, kung mayroon siyang autism, ADHD, hindi dapat sa kongreso. Dapat mga profesional, pambihira, iiwanan nyo yung bata ng mag-isa. Kawawa naman. Ha? Ayan natutusta na nga siya. And for helping in our Uniteam campaign in 2022, Mayor Jenny Barsaga also hosted the Serbisyo Kalusugan and Trabaho Caravan in Dasmariñas recently. Di ba? At least nagiging professional pa si Gadon, nirirespeto pa ang magulang. Pero itong batang ito, hindi marunong rumispeto. He needs help. He needs guidance kasi he's a man, he's a child in a man's body. His brain is not fully developed. There is something wrong. Is slowly developing ang utak nito. Kung ano-ano nang pinagsasabi, mga walang katotohanan, walang ebidensya. It is just a product of his what? Childhood brain, mga kababayan. We appreciate the efforts of our allies. Ayan. I just wish Kiko to become more mature to avoid being a laughingstock in HOR and to avoid being ridiculed. Tama naman po. Ha? Nakakaawa yung bata Ha? Lingnan nyo yung salaysay yung interview ni Janet Garin. Doktor yun alam niya. Tapos ito namang si Congressman Miao Miao, tinitira pa si Garin. Ayaw aminin yung katotohanan. Kung ako sa inyo sa ethics, isuspindido nyo yan. Tapos seek a mental health. Hanggat hindi ka nakakapagpakita ng okay na yung mental state mo, you cannot go back. Sorry naman sa mga taga-Dasma, bakit nyo binigay ang problema sa national stage? Mga walang hiyaring kayo. Hindi nyo tinulungan yung bata. Anong ginawa ninyo? Lalo nyo lang pinasama. O ngayon, mariridicule siya na in a national stage. Gusto nyo ba yon? Hindi ba kayo naawa dun sa bata? Imbis na tulungan ninyo. Sabihin nyo sa nanay, hindi po pwede ma'am Iba na lang po isabit ninyo sa congressman. Nakakahiya po ang ating distrito. Magiging katawa-tawanan din ng distrito natin kasi naglagay tayo ng incapacitated na congressman natin. Pagtatawanan tayo. Ngayon, katawa-tawa talaga kayo. At mahigit sa lahat, mga wala kayong awa sa bata. Alam nyo naman na problema nyo pala. Bakit nyo ibabato sa national? Imbis na yung problema, solusyonan na nyo, hindi. O ngayon, nagkakalat doon, pusang gala, inaamin niya, pusa daw siya. Diba? Diba kayo nahihiya niyan? Kayo rin ang may kasalanan. Ha? Nang toko, aminin nyo. Lalo na yung nanay, aminin mo na may
problema sa anak mo, mentalidad. Si yung pinsan nga na yung isa, yung vlogger na katulad natin, sabi niya, wag kang magpasulsol sa mga may ambisyon. Hindi alam nung bata yun eh. Hindi niya alam, mga kababayan, he needs help, he needs guidance. Maawa naman kayo. Kaya yan yung ipapasok siya sa ethics. May ethics complaint na eh. Yan ang dapat isa sa mga rekomendasyon. Magalit na ang magalit pero he needs help. Okay, ito po mga kababayan, pasok tayo kay Vince Dizon. Si Vince Dizon may natagpuan po. Meron na naman pong ghost. Ghost employee, ghost students, ghosting, ghost projects. Ito po sa code card ng People's Tonight. Ngayon lang po ako nakakita ng departamento na nagkakaroon ng budget at na-awardan ng proyekto na wala namang engineering plan. Ayun po. Ghost plan. Wala daw eh. Na-awardan ka, napondohan. Na-awardan. Pero walang plano. Nasaan? Nasaan yung blueprint? Wala. Pero may plano, may budget. Na may budget na awardan, walang plano. Yun po siya. Alam mo naman, sistema pong bulok yan. Kalakaran na dyan. Pag hindi ka nakiayon, tsugi ka. Ito pa sabi niya, ani ni Dizon, kabilang dito ang mga proyektong pinopondohan at na-award kahit na walang engineering plan na ikinagulat umano niya. Wala pa po akong nakikitang ganun at talaga po ako'y na-shock na nangyayari po ito sa loob ng DPWH. That needs to be addressed immediately. It should not be difficult to address it kung i-require lang po natin na lahat ng proyektong bago ipasok sa budget dapat may klarong plano. Hindi po mangyayari ito pero mukhang hindi po yun ang nangyari ngayon. Siyempre, alam mo na, you have to go to the flow. Kailangan umayon ka sa agos. Kung hindi ka umayon, alam mo na, baka may tingga ka na sa ulo. O di kaya tsugi ka na. Tsugiin ka na, tsugiin ka pa. Ano yung ibig sabihin nun? Alam nyo na, dalawang tsugi ang mangyayari sa'yo. Kaya umayon ka na lang kung ano po yung sistemang nangyayari dyan ng mga bulok na kawan, umayon ka na lang, pikit mata ka na lang maski na masakit sa loob mo kasi kailangan mo magtrabaho. Kung matino ka dyan, pikit mata na lang po. Ayaw ko pong makisali. Huwag nyo po akong idamay, ganun. Bayaan ko na lang po kayo. Ganun kasi gusto ko pong, ito lang po ang aking pangkabuhayan. Dito ko po pinapakain ng tama ang aking pamilya. Huwag na akong idawit dyan. Ganun yung iba dyan eh. Meron namang matitino dyan, mga pikit mata na lang sila. Deadman na lang. Bahala kayo pero huwag nyo akong isama. Pero ito po, ghost plan. Wala. Walang engineering plan. Ghost nga eh. Wala kang makikita pero may budget na awardan. Saan napunta yung na awardan? Sa bulsa po nila. Kaya malaki pong challenge kay DPW Secretary Vince Dizon. Paano mo yan susolusyonan? Paano mo gagamutin ang DPWH? Malala po yan. Daig pa nila ang cancer. Daig nyo pa ang cancer na stage 4. Stage 5 or 6 na kayo. Dahil bakit? Talamak po eh. Talamak sa gahaman. Every taon-taon may pondo sila. Kaya hindi nila alintana magpa-botox, magbili ng mga kolorete, magbakasyon sa iba't ibang bansa. Biruin nyo mga salary grade ang bababa. 70,000 a month, 50,000 a month. Pero naka-botox, naka-Lamborghini, naka-Ferrari, naka-Ducati, naka-Patek Philippe, mamahaling relo. May RM sila, relo ng magnanakaw. Di po ba? Kaya Vince Dizon, malaking order ang nasa iyo. Naka-microscope ka sa amin, ayusin mo yan. Okay, kung kayo po, ano po yung masasabi, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.